In this video, pag-uusapan natin yung pagkuha ng Digital TIN ID at ano ang dapat gawin kung sakali nakakakuha ka ng mga error message na katulad nito o yung iba pang error sa ORUS. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. May mga pagkakataon na hindi makapag-generate ng Digital TIN ID or di naman kaya hindi rin talaga makapag-sign up or hindi makapag-create ng account dito mismo sa ORUS. And in this video, i-share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Also, eventually, nagkaroon na rin ako ng Digital TIN ID na katulad nito. Pwede kong i-click yung see back details para makita pa yung kabilang side. Also, pwede ko rin itong i-update pero kailangan pa maghintay ng 30 days para dyan. Pwede ko rin itong i-download para pwede ko rin ipa-print, ipa-laminate at magamit na nga as government-issued ID or valid ID. Pero kung nagkakaroon kayo ng error message sa pag-generate ng Digital TIN ID or kahit anong error sa ORUS, baka makatulong ito. Ito ay na-receive kong email from BIR, bali system generated ito, na updated na yung general details, contact information, at yung contact person na din. So, paano ko nga ba to ginawa? Dapat kasi tama yung form na gagamitin ninyo. May iba pang 1905 na form kaysa doon sa updated sheet na 1905. At makikita iyon sa TRRA portal ng BIR. Later on, pakita ko. And also, nandun rin yung tamang subject line. Possible na yung mga details na yon yung nakatulong para ma-resolve nga yung issue ko at ma-update na rin yung information. Dito sa website ng BIR na TRRA portal or Taxpayer Registration Related Applications, meron ditong mga issue na ina-address nila via email. Application ng TIN, registration sa OFW, ang pinakakailangan natin ay ito, updating of email address using application sheet form S1905. Hindi pa din gamitin yung 1905 lang na form, instead yung application sheet form talaga na pag-update ng email address. So, pag kinlik ko yan, ida-download mo yung link dito o yung form pala at ito dapat yung itsura niya. Noong una kasi maling form yung nagamit ko, that's why hindi agad na-process yung data ko o yung sa ORUS account ko. At kapag nga na-fill-upan mo na to, lalagyan mo na ng TIN, name at marami pang iba dito. Very straightforward at lahat naman ng information na to ay tungkol sa atin. Balik lang tayo sa TRRA. Ito yung ibang mga requirements, government-issued ID or marriage certificate for married female. Kung sakali may representative na nagpapaprocess, kailangan ng SPA at ID ng representative. Kapag okay na, piliin lang ang application kasi dito ma-generate yung tamang subject line. And then, i-enter mo yung name mo. Kapag nalagay na yung name, piliin lang ang RDO. Halimbawa, ito. Click mo na yung email your application. Bigla lang niyang i-open yung Outlook ko kasi ang gamit ko is Windows. Pero pwede mo namang i-copy yung subject line doon sa Gmail account mo o kung saan ka man nag-email. Halimbawa dito, click ko lang tong new email or mag-email. And then i-paste ko lang dito yung subject, updating email address using this with the name na ito. At to or para kay, i-paste na dito yung email address ng RDO at i-attach na dito yung valid ID at yung 1905 form completely filled out at may pirma na din. After nun, pwede nang mag-email sa BIR at hintayin ng response nila. At once nga na ma-confirm nyo na meron ng changes sa account inyo, try nyo na ulit mag-login sa ORUS or mag-sign up kung nagkakaroon pa rin kayo ng error. At katulad nga sa akin, from here, nakapag-proceed na akong mag-login. Punta na tayo sa Digital TIN ID. Click ko lang tong View Your Digital TIN ID. Add Photo. This time, click na yung General Digital TIN ID. Kung ito yung dating error message ko, this time, iba na. Ito na yung dapat na ma-encounter ninyo after i-click yung Generate Digital ID. Kinlik ko lang tong I have read at kinlik yung Confirm. Generating BIR Digital TIN ID na. At ito na, kinlik ko lang yung take survey para maalis tayo dito. Pero bumalik din ako and ito na yung Digital TIN ID ko. Wala nang error, successful na nakapag-generate. Pwede kong i-check yung both sides ng ID ko. At pwede ko na i-download yung Digital TIN ID. Kapag kinlik ko to, ito yung kailangan gawin, mag-agree lang. At i-save na to sa computer mo or sa cellphone mo.
Kapag na-download successfully, pwede nating itry na i-update to pero kailangan maghintay pa ng after 30 days nga para sa updated na Digital TIN ID. So, ganun yung pwede nyong gawin kung sakaling kailangan nyo na talaga ng Digital TIN ID o kung nagkakaroon man kayo ng kahit anumang error sa ORUS. Tandaan na kung sakaling may issue pa rin kayo kahit nagpa-update na kayo ng record gamit ang 1905, pwede kayong tumawag sa number na ibibigay nila or pwede pa rin kayong mag-inquire via email doon sa RDO ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos pa, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!